Katulad po ng ng kalayaan. panawagan ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, isang partido politikal na nanawagan ng pandaigdigang kapayapaan at dito sa Asia. Tulad din po ng Philippine Peace and Solidarity Council na isang organisasyon na nandito sa Pilipinas na nanawagan ng disarmamento ng armas nuklear. Katulad po ng United Filipino Consumers and Commuters, ng tanging nais lamang ay ang kalayaan sa mataas na presyo ng bilihin ng bigas, ng tubig at ng kuryente. Huwag na sana tayong idamay dito sa kabaliwan na gera na walang mananalo, sapagkat kapag pumutok at napikon si Putin kay Zelensky at nandun ang ating presidente, ni buto, walang matitira sa ating presidente. Huwag naman sana. Dahil yan ay imbitasyon sa gera at panunulsol. Gusto nila ng proxy war, huwag tayong idamay sa proxy war na yan. Na kanilang niluluto, dahil walang mananalo sa isang digmaang nuklear. Ang dapat gawin ng presidente, ipatupad niya ang saligang batas at igalang ang watawat ng Pilipinas. Ano po yun? Nakalagay po sa ating saligang batas na tayo ay independent foreign policy. Ano po ibig sabihin nun? Ano po? Dapat wala tayong kinakatigan, hindi pro-China, hindi pro-US o pro-Ukraine. Tayo dapat ay pro-Philippines. Ano po? Number 2, ang saligang batas, malinaw na nakasaad po doon na tayo ay the Philippines renounces war. Ayaw natin ang digmaan. Ano po? Kapag dumikit kayo kay Zelensky at kapag dumikit din tayo ng US, nandyan po ang China. Sasabihin ng China sa atin, teka muna, naglagay na kayo ng mga base militar sa pamamagitan ng EDCA. Kung 8 yan, 8 teritoryo yan ng Pilipinas, 8 bomba atomika yan, wala nang matitira sa Republika ng Pilipinas. Hindi natin gera yan. Hindi natin usapin yan. Gera yan ng mga dambuhalang mga bansa na hindi natin pinakikialaman. Ang dapat pakialaman ng presidente natin ay ang sikmura ng taong bayan. Ano yun? Mahal ang tubig, mahal ang bigas, mahal ang kuryente, mahal na Pangulo. Yan ang unahin mo. Hindi si Zelensky, hindi ang gera sa China, hindi ang niluluto ng imperialistang Estados Unidos. Kapayapaan ang gusto ng mga Pilipino. Laman tiyan ang kailangan nila. Trabaho ang kailangan, hindi digmaan. Yan po ay malinaw na panawagan. Magkakaroon lang tayo ng tunay na kalayaan kung ang bawat Pilipino ay nanamnamin ng kanyang mga pamilya ang abot kayang presyo ng bigas, ang abot kayang presyo ng tubig, ang abot kayang presyo ng kuryente. Simple lang ang kahilingan ng taong bayan. Kapayapaan, hindi digmaan. Pagkain, hindi bomba nuklear. Edukasyon, hindi digmaan sa ibang kapwa bansa. Ang kailangan natin ay pambansang industrialisasyon. Ang kailangan natin ay palakasin ang ekonomiya ng agrikultura. Ang kailangan natin tanggalin ang oil deregulation law. Ang kailangan natin tanggalin ang EPIRA na nagpapamahal ng kuryente. Ang privatisasyon sa tubig, dapat mawakasan yan para ngumiti naman ang sambayan ng Pilipino na gutom sa kalayaan sa ekonomiya.